Basketball for Filipinos is more than just a hobby. More than just a sport. It is more than just a national activity. It is a way of life. Daang milyong mamayan, mahigit 7,000 isla, isang laro. Hindi na sikreto na mahal nating mga Pilipino ang Pinoy basketball. Nakaukit na ito sa ating kamalayan at nakatahi sa ating kultura. It's not far-fetched to say the Philippines is the basketball capital of the world. Our love for the game, you can literally hear from every corner, every hour, every day. Dito sa Pilipinas, talagang basketball ay buhay. Katatapos lang ng klase ni Randy, pero sa halip na umuwi sa bahay, diretso agad siya sa basketball court. Nagsimula po ako ng 11 years old. Tuwing umuwi po ako, bago po ako magbihis, dun muna po ako sa whole court naglalaro ng basketball. Kahit pinapagalitan po ako, tsaka kahit nagkakasugat din po ako, sige pa rin po. Kasi po, hilig ko po kasi yung paglalaro ng basketball. Seryoso si Randy sa pagbabasketball. Ilang beses na siyang nag-tryout para sa maging varsity player sa school, ngunit bigong makapasok sa team. Nung sumali po ako sa tryout, hindi rin po ako nakasali kasi po yung height ko noon, maliit pa po ako. Yung isa ko pong sapatos, nasira po yung ilalim ng sapatos ko, tsaka po yung isa maluwag din po. Meron po akong kaklase na binigay sa akin yung sapatos niyang hindi na ginagamit. Yung binigay niya pong sapatos, kaso nga maluwag nga lang po. Tsaka maliit din po yung sintas. Tuwing naglalaro po ako, kahit umaangat yung dito ng paa ko, naiiwan ko yung sapatos ko, nahuhubad ko. Tuloy-tuloy pa rin po sa pagtakbo, sa pagtalon. Kasi gustong-gusto ko po makasali sa PBA. Lahat ng mga Pinoy basketball star ay nagsimula lang din sa maliit na pangarap. Mabuti na lang at hindi mahirap makapaglaro ng basketball sa bansa dahil sa dami ng court at dami ng mga kalaro. Just to get a trunk of coconut tree, put a board and put a ring, you can play basketball. Di ba easiest? Kumukuha lang ako ng alambre na galing sa sampayan. Susuksok ko lang ganun sa sawali yun, bibilugan ko lang, tapos susuksok ko. Yun na yun. Tapos nun, yung bola ko nun, yung pang tennis. Hindi mahal maglaro, basta makahanap ka ng bola, may goal dyan sa kalye, game na. Tubig lang kailangan mo at isang barkada or dalawa na may bola, marami na kayong makakalaro, no? Lupa yun eh, yung pinaglalaroan ko. Actually, it's called pulan lupa. And you have white shoes. Pag uwi mo, pula na yun. Dito sa Project 2, yung half court, doon ako naglalaro ng araw. Kasi doon ako nag-aaral elementary sa Project 2. Kapag punta ko doon talagang kahit wala akong bola, nag-aantay ako na may dumating na bola. Tapos pag may dumating na bola, hindi ako nahihiya, nakikilaro na lang ako. Mga 7, 8 yun. Naglalaro na ako sa labas talaga. Nakatsinelas lang, yung sa lupa lang. Sabi ng parents ko tsaka ng mga pinsan ko, ganyan kaka-addict mag-basketball dati. It was very easy to see from the first time I arrived that on any street corner you could see a basketball court where you could see kids playing or you would see grown men playing in flip-flops or bare feet. It's like if there's an empty lot, there's a basketball court there or there's a hoop up on the side of a pole. So it's no wonder that we have a game played so well by so many, understood by even more, and loved by everybody because it's endemic in the culture here. Yung ice tubig or minsan SARC para mas competitive. Basta kung saan makakalaro, saan makakatakbo at saan merong bola. Pero hindi lang simpleng laro ang basketball para sa mga Pinoy. Nagsisilbi rin itong tibok ng puso ng mga ordinaryong mamayan gaya ni Randy, sangtuwaryo ng mga nangangarap na makahahon sa buhay. Kahit malalaki po yung kalabang ko, kahit magaling, sige pa rin po. Kapag may magta-tryout po, sasali po ako, siseryosohin ko, isa sa puso ko po. Nakakatulong din po kasi po para may angat ko yung pamilya ko sa kahirapan. Tuwing nagcha-champion po kami, hati-hati po kami sa mga kota. Yung iba din po, binibigay ko kay mama para kinabukasan pambaon ko rin po, tsaka sa pambaon din po ng kapatid ko. Sinalubong ng dalawa. De Ocampo clears it, papunta kay Blatch. Nakita ko rin na
mayroong magandang opportunity sa basketball, doon ko talaga nasimulang mahalin yung larong basketball. It's a passion. It's a love affair. I feel that when we go out there, when we play the game, because we love it, we show it by playing with heart. It's an escape para sa mga Pinoy. Ang kagandahan kasi dito sa larong basketball, kung hindi ka manalo ngayon, bukas makakabawi ka. Pero higit sa lahat, yung feeling of oneness and unity. Bagay na hindi mo nakukuha sa ibang mga lugar, ibang mga bagay, pero lagi mong maibubulsa pag naglaro ka. The Americans brought basketball to the Philippines in the late 1890s. Because of our early exposure to the game, we immediately made waves on the international stage. The Philippines consistently played in the Olympics and the World Championships, where Pinoy basketball legends like Carlos the Big Difference Loizaga and Laurel the Fox Mumar etched their names in hoops history. Wherever we went, we fought till the end. The Philippines has a tradition of excellence in Olympic basketball. When basketball was first introduced in the Olympics in 1936, the Philippines took 5th place. But we held our own against powerhouse teams from all over the world. And we continued to play good basketball. We played in 1948 in London. We played in 1952 in Helsinki. We played in 1956 in Melbourne. And so on and so forth until 1972. In 1954 in Rio de Janeiro, the Philippines was 3rd place in basketball in the World Championships. That's the highest finish of any Asian country ever on the global stage. Si Kaloy Loizagang nanguna sa nasabing kuponan noong 1954. Nakasama rin siya sa mythical team at naging top scorer ng buong torneo sa average na 16 points per game. Nagustuhan ng mga tao, mga panahon pa ni Loizaga, lahat, diba? Sila nagpasikat ng basketball sa atin. When we went to this Munich Olympics in 72, our homework was to beat Japan. So at that time, ang coach namin was Ning Ramos. He said, let's dedicate this to our country and tell ourselves that, we're not going to take this sitting down. So we rose to the occasion. We won the game. Maliban sa Munich Olympics, ilan pang prestihiyosong international tournament ang sinalihan ng Pilipinas noong dekada 70. Nagkampiyon pa tayo sa 1973 ABC Championship o kilala ngayon bilang FIBA Asia Championship. I had several stints outside the country in 1974 with the Asian Games in Tehran and the World Basketball Championships in Puerto Rico. I could sense, I could feel that we were crowd favorites. No? We were small, not as big and tall as the other teams, but ang daming followers because of the brand of basketball that we showed. Meron akong opportunity sa beses nakapaglaro yung New Zealand Games, RP New Zealand Games. Hindi kami nag-champion pero nag-second place kami. Ang nakalaban namin noon, Australian team. May 7-footer na sila noong time na yun. Tayo, pinakamalaki lang natin, 6'5 lang eh. Mapa Invitationals o Olympics man, laging dehado sa tangkad ng ating kuponan. Pero hindi ito naging hadlang para mamayagpag sa international stage. They're huge, no? You'd appreciate it, no? Pero I had no fear. I had no fear. They didn't intimidate me because I was thinking, they're big, but I'm hoping that when they bring the ball down, I could get it away from them, no? Pero malalaki talaga sila, lalo yung mga Europeans, yung kalaban namin, talagang dalawa kami, isa lang siya, nakatago pa yung hindi nakikita yung mga katawan namin sa laki, no? Noong 1980, tinatag naman ang North Cement Basketball Team o NCT. Binuo ito ng naturalized players at pinakamagagaling na amateur dribblers sa bansa kagaya nila Samboy Lim at Alan Kaidik. Ang dami naming sinalihan na international tournament. Magkakilala na yung style namin kahit siguro nakapikit kami. Alam na namin yung mga kilos ng bawat isa. Nag-champion din naman kami sa karamihan na sinalihan namin. Masayang-masaya kami dahil nabigyan namin ng karangalan ng Pilipinas. Kahit nabuwag kalaunan ang NCC, nagpatuloy ang Pilipinas sa pagdomina sa Asia. Basta basketball ang laban, tiyak na may medalya. Ang una naming pagkakataon na magmedalyo ay isang bronze medal sa Asian Games sa Seoul. Tinalo namin ng Jordan sa huling laro para sa bronze medal. At yung medal na yan ay patuloy ko nililinis ngayon. Ang iba naman, pinagmamalaking nakalaban ang pinakamagigiting na manlalaro sa mundo. Kabilang na ang ilang NBA superstars. Sa Jones Cup, nakailang laro na kami. Nakakalaban namin yung mga ibang bansa na karamihan sa USA nasa
NBA na ngayon. Sumali kami sa World Championship ng 1985 under San Miguel team. Pero NCC group din yon. Nakalaban namin yung ibang mga naging superstar sa NBA, sina David Robinson, yung dad ni Steph Curry, si Del Curry, Chuck Person. Tapos sa Yugoslavia, sina Drazen Petrovic. Ng Brazil, sina De Souza or Oscar Smith. Sila yung mga nakalaban. So nung mga naglaro na sa NBA yung mga yon, parang pag nagkikwentuhan kami ng mga proud kami na, uy, nakalaban natin yan. There were write-ups in the early 70s or even in the late 60s that the Filipinos were considered one of the best basketball players in the world, pound per pound. Muling nag-tryout si Randy sa varsity team. Desidido siyang makapuntos at umuwing panalo, hindi para sa sarili, kundi para sa pamilya. Ito pong paglalaro ko ng basketball para rin po sa kapatid ko, sa kapatid kong bunso at saka kila mama, tsaka sa papa ko. Balang araw po gusto ko rin po maging parte ng yung Gilas Pilipinas,